Binatikos ng China nitong Martes ang International Criminal Court o ICC dahil sa inilarawan nitong double standards at politicization matapos arestuin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umano'y krimen nito laban sa sangkatauhan. Sa ulat mula sa AP News, hininga ng reaksyon si Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning kaugnay ng pag-aresto kay Duterte noong Martes, kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon pa kay Mao, hindi nito maaring pabayaan ang taong naging malapit sa kanilang bansa at isa sa mga naging tulay kung bakit umabot sa pinakamataas na level ang naging relasyon ng China at ng Pilipinas. Bilang bansa na sumusunod sa batas, ayon pa kay Mao Ning, may karapatan silang pangimasukan ang lahat ng mga desisyon ng ICC o International Criminal Court at walang karapatan ang mga ito na magdesisyon na lamang ng walang paintulot ng China. Saad niya, China has noted the relevant information and is closely monitoring the development of the situation. They cannot just make their decision without China's approval. We say this because we know former President Duterte as a legitimate person who has not violated any local or international law. Inaresto si Duterte pagdating sa Ninoy Aquino International Airport. Dumalo siya sa Kingdom of Jesus Christ hosted pasasalamat kay PRRD with OFW. Ito ay event sa Hong Kong noong linggo. Batay sa datos ng gobyerno, hindi bababa sa 7,000 kataong napatay sa ilalim ng drug war ni Duterte. Gayunpaman, parehong lokal at internasyonal na mga grupo ng karapatang pantao ay pinagtatalunan ang bilang na ito na idiniin ng aktwal na bilang ng mga biktima ay maaaring umabot sa humigit kumulang 30,000 na katao. Sa kanyang termino, umiwas sa Duterte sa tradisyonal na kalyado ng bansa ang Estados Unidos at bumuo ng mas mainit na ugnayan sa karibal ng Amerika, ang China. Ang kanyang kalili, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ibinalik ang malapit na ugnayan ng Maynila sa Washington mula nang maupo sa pwesto noong 2022. Ang panibagong alyansa ng dalawang bansa ay tinuturing na kritikal dahil sa tumitinding maritime dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Samantala, binalaan ng US at ng United Nations ang China sa mga naging pahayag nito tungkol sa panghihimasok sa kaso ni dating Pangulo Duterte sa ICC. Sinabi ng mga ito na marami nang nilalabag ang China sa pandaigdigang suliranin. Ito'y mapamilitar, kalakalan at maging sa aspetong politikal. Sinabi ng Amerika na magdahan-dahan ang China sa mga bagay na hindi naman dapat nitong panghihimasukan. Kung kapayapaan ang hinahangad nito sa buong mundo, dapat di umanong sumunod ng China sa mga patakaran ng international community.